Hindi naman mawawala yung kultura ng katutubo. Kaya nga pinangalan ng katutubo kasi may doon nag-umpisa na may kultura siya na parang hindi kagaya sa ibang sinusunod na kultura. Pero yung katutubong higauno naman, masasabi natin may Panginoon yan. Pero ang tawag sa Panginoon ng katutubo, yung sa higaunon is magbabaya. Parang siya yung si Jesus, yung magbabaya. Magbabaya. Gibisita na mo gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, padulong didto sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang gitawag nilag IP Village o gitawag nilag komunidad ng mga tribals. Kauban ang akong mga amigo nga sila ni Boss Clyde Vlog, Master Rintoms TV o ang banggiitang vlogger nga gikan sa Bukidnon, ang Tropang Bukidnon. Let's go. Unya pag-abot namo dinhi sa Barangay Samay, Sitio Iba, Balingasag, Misamis Oriental. Mao ni ang atong makita kaning gitawag nilag IP Village o gitawag nilag komunidad ng mga tribo o gitawag nilag tribo ng mga higaon nga gipanguluhan ni Sir Cesar o gitawag nilag Dato Kailingan. Alright guys, no? So magandang araw po sa inyong lahat. Isang malaking karangalan na mapaunlakan tayo sa isang respetadong leader ng mga tribong higaunon dito sa Samay, Misamis Oriental. So ngayon guys is bilang pangunang tanong kay Dato, gusto nating malaman kung ano nga ba ang tribong higaunon o ano nga ba ang higaunon, Dato? Una-una sir, ang sinabi sa mga matatanda sa amin o mga minuno ka namin na nasusunod namin hanggang ngayon, galing kami doon sa mga kiliran ng baybay ng mga bukana sa may ilog. So pagdating ng mga ibang tao, so doon nakikita namin na parang iba kasi kami, iba yung kultura namin at saka sa kanila. So, tiningnan ng maayos ng mga matatanda na baka hindi magkatagpo yung kultura sa Tagalabas at saka yung sa amin bilang isang katutubo na pamaraan. Kaya, kaming mga katutubo dati, nandun kami nakatira sa sinasabing higad sa kiliran ng baybay at saka bukana ng ilog. Parang umalis kami, pumunta kami ng bundok. So, pagpunta namin ng bundok, so mga kasamaan, ang purpose doon sa mga matatanda na pumunta kami sa bundok para naman ma-preserve namin yung mga kultura ng mga katutubo na kasamahan matatanda namin. Okay. Kasi baka mawala. Oh yeah, totoo. So in short is preservation of culture ng mga kultura natin, Dato, no? Yes, Oh, so, yun, doon nag-umpisa na nagdami yung mga tao, tapos kami tinawag na bilang isang higaunon. Higaunon. So yun talaga yung pinaka main na istorya. So ngayon, Dato, is pangalawang tanong, Dato, kung mamarapatin is pwede mo bang i-share yung kultura, tradisyon ng tribo natin, tribong higaunon sa in terms of medisina, in terms of courtship or yung mga pamamanhikan sa marriage, about marriage. At the same time, alam ko Dato na nakita ko isang napakalaking komunidad itong under sa iyong pamamahala. Is alam kong nakikita ko yung disiplina. Pero Dato, pwede mo bang malaman lahat, pwede mong i-share yung yung mga kultura, kumbaga, o tradisyon dito? Sige, una, hindi naman mawawala yung kultura ng katutubo. Kaya nga pinangalan ng katutubo kasi may doon nag-umpisa na may kultura siya na parang hindi kagaya sa ibang sinusunod na kultura. Pero yung katutubong higauno naman, masasabi natin may Panginoon yan. Pero ang tawag sa Panginoon ng katutubo, yung sa higaunon is magbabaya. Parang siya yung si Jesus, yung magbabaya. So lahat ng ginagawa ng mga katutubo, pinapaabot niya, pinapalanganin niya doon sa magbabaya para mag-successful. So wala pang batas sa Pilipinas, may batas na yung mga katutubo. So kasama na doon yung binanggit mo, yung tinanong mo kung paano bang mga kultura pag namanhikan nag-asawa. So sa katutubo,
kahit wala namang certificate of marriage yan, pero pag namamanhik yan, nagkausap yung mga leader, ang una doon, minsan pag ikaw naman ang namamanhikan doon, yung mga doon ka muna sa isang leader. Doon ka magsasabi na kung lalaki yung sa iyo, sasabihin mo na gusto ako na ang yung anak ko gusto mag-asawa doon kay Kulano. Magpapaalam. Tapos magpapaalam ka doon sa leader. Tapos yung leader naman, siya yung magdadala doon sa bahay ng isang ama at saka isang ina sa babae. Sa tradisyonal sa tribo, magdadala yan ng isang glass na plato, kung alam mo yung pinggan. Yes. Tapos yung ganitong bahay, may ano bang tawag sa Tagalog doon, balisbisan, ilalagay niya doon. Tapos balikan niya, pag abot ng 3 araw, babalik siya doon. Okay. Para pagbalik niya doon, ang bumalik doon, yung leader. Tapos, yung babae naman, ama ng babae at saka yung ina niya, kukuha yun ng isang leader na katapat doon sa isang leader. Sila yung magkausap kung pwede bang mamanahikan o pwede bang ay allow ba nila na mag-asawa yung mga bata. So, ibig sabihin dato is, noong unang panahon is, pagdating sa kasalan o pamanahikan is hindi pwede yung desisyon lang ng parents ng babae at lalaki. So, kailangan talaga na may permission galing sa mga leader sa tribo. Okay, totoo, isa yan kasi ang mga tao dati, malaki yung tiwala nila sa mga leader. Na yung mga anak nila, pag nagninyo yun, nag-asawa, magandang kapatutunguhan nila pag nag-asawa sila. Kaya yung mga tinatanong nila doon sa mga leader, na okay ba ito, pwede ba ito. So doon naman, may ibang mga bata na kahit sa ngayon, ang tawag, may relasyon na sila, pero yung minsan yung iba dati, wala pang relasyon. Pero kinausap naman yon sa mga ginikanan na parang okay ka ba na yung sa kabila, pumunta sila dito na pwede kang mag-asawa na. So kung kilala na yung mga bata, mas madali lang yon, mas madali. Pero may mga requirements yun sa katutubo. Siguro magbanggit lang ako sa dalawang requirements. Una, pag ang mga bata wala pa silang relasyon, malaki yung pangangailangan mo doon. Malaki sa Ano ibig sabihin na to na wala pang ano? Halimbawa, hindi pa sila siyuta. Okay. Halimbawa, hindi pa sila siyuta. Pero Pero yung napagkasunduan. pero nagkasunduan ng mga nanay Magulang. at magulang. Okay. So, sige, pag-asawa natin, malaki yon. Kasi yung nanay, magulang ng babae, pwede siya mag-demand ng malaking gastos. Mo man yun ba yung sinasabi na ito na duri? Ano ba yan? Pwede naman na sabihin ng dore, pero ang nagagamit ng dore doon sa ang mga kapatid natin na mga Maranao. Okay, ano nung sa atin? Sa amin, ang tawag doon is parang sinadya mo, parang kung baga panuyo yung Okay. yung tawag doon. So, yun, kung yung tawag doon sa tradisyonal, makadimang ka sa tradisyonal na pangalan, Lumbu Bulawan daw. Sa ato pa, mas malaki yung kakailangan mo. Okay. Makadimang ka kasi gusto ng lalaki. Kung anong idiman sa mga magulang, dapat susundin mo. Pero kung mag-shoota na sila, mas konti o mas mababa yung makonti. requirements sinasabi mo Kasi dato. pag siyuta na sila, so tapos nagkawa na yung mga magulang, ang pangalan doon sa amin, sa tradisyonal na kasalan is hulay-hulayan. Parang simple okay. na lang. Simple. Pero yung sinabi ko sa unahan kanina, kahit ano naman kalaki yung gusto sa mga magulang sa babae, matupad yun. Kasi yung ibang mga leader, tutulong yan. Tutulong siya. So dato, tanong lang po, yung ganung tradisyon is existing pa ba ngayon? Meron ngayon ginagamit pa ba ngayon? Sa ngayon, ang halimbawa sa ngayon, wala na yung minsan ang mga bata ngayon, sila na Girlfriend na. So ang magagamit na lang sa ngayon, yung sabi ko, yung mga hulay-hulayan, pero yung pamaraan sa pagpaupo sa pag-marriage ng mga bata, ginagamit pa, hindi mawawala. Ang mawawala lang yung demand. Okay. Yun lang. Pero nung sinabi mo dato, like for example, yung hindi kayo mag-boyfriend, in short, arrange. Arrangement. Wala bang requirements na dapat ganito, dapat 10,000? Wala.
Depende lang sa katayuan. Sa amin hindi nabanggit yung pira. Kaya okay. iba yung dore. Kaya kasi Okay, pag dore pira. Okay. Ang kadamihan sa amin sa Higaonon, ang hinihingi doon mga biig, tapos yung mga In kind. ingkay, tapos yung mga kaldero, Okay. tapos yung mga plato, tapos yung mga tinabas, bisteda. Yun, Okay. Yun ang hinihingi. Tapos yun, ganito, mga itak. Yun, kasama doon yun. So hindi importante noon yung pera, more on in kind. So dato, ito rin kasi alam natin na wherein sa mga tribal natin is may mga pamaraan sa paggamot, medisina. So ano yung mga pwede natin ma-share, like for example, mga anak, may mga sakit, paano natin in case na tribal sa tribong pamamaraan? Kanina, sinabi ko na wala pang gobyerno sa Pilipinas, may gobyerno na yung katutubo. Lahat naman na katutubo sa Pilipinas, may mga pamaraan na yan dati, wala pang gobyerno. So, doon sa gobyerno ng Pilipinas, doon sa mga katutubo, may mga leader kami doon na mga kababayan ang tawag doon, Bai Manguyamo. Na siya yung expert mga laga sa mga bata at saka yung mga anak at saka yung mga buntis. So alam na yon. So ang alam niya doon, alam niya yung mga gamot na herbal na mas mapadali, maayos kung may mga sakit naman siya. Halimbawa, kung ano bang sakit doon. Ang sakit doon, minsan yung babae palagi nagsusuka. Okay. Kasi pag nagbuntis ka, nagsusuka yan. Halimbawa, okay. So mawala lang daw yung pagsusuka mo kung mga 3 buwan na o 4. Yes. So alam niya yung herbal na ibigay sa iyo para inumin mo, lalagain na pakuluan ng konting tubig. Okay, yes. Inumin mo, madali lang yun mawala. Pag mawala na yon, may kultura doon na pag umabot ng mga 4 o 5, kailangan ritualan ka parang ultrasound para malalaman mo kung ano yung binuntis mo, babae ba o lalaki ba. So alam yan sa Bai Manguyamo. Yan ang leader sa mga kababayan na Malalaman dato? Malalaman niya kung babae o lalaki ba yun. Walang ultrasound. So yun yung ultrasound. Yan yung ultrasound. Noon, including ngayon. Ngayon nag-exist pa dito. Kahit naman ang DWH, sasabihin nila na pipigilan kami, pero nakalagay naman doon sa batas sa Republic Act 8371 to promote of indigenous people's knowledge. Okay. Okay. Anong republic dato? 8371. 8371. Ano yan dato? Republic Act 8371. Indigenous People Right Act. Right. Okay. IPRA. Grabe no?